chile relleno, Remy sip, cinnamon toast. Would you have enough jam? Thank you for making my orange natural vitamin C. Good morning, Remy. Hi. Say hi to the vlog. Happy Saturday. Good morning. O, see, sagot siya. O, diba? Para tayong bagong gising. Pero nag-shower na ako, guys. Ready na kami. So, today, guys, ay lalabas kami. Meron kaming 2 appointment for 1 day. 2 and 1 kami ngayon. Yung first appointment namin is sa dentist. Tapos mamaya is sa accountant. Magpapa-compute na kami. Kasi is tax season na. Yun. And may feelings ako na magbabayad na naman ako. Hindi ko lang sure kung magkano. Kasi last year parang 200 ata binayad ko. Ewan ko, di ko tanda. So yun, let's see later. Magbe-breakfast muna kami. No, Remy, this is not yours. Go eat your breakfast. No. Cinnamon toast with cream cheese and strawberry jam. Kain tayo, guys, with black coffee. So, hi guys, nandito na kami sa loob. Naghihintay na lang. Medyo maaga kami. So, after nito, pupunta kami sa accountant. So, yun guys. Tapos na yung ating appointment sa dentist. Ginawa is na cleaning, tapos an x-ray. And then, ngayon nandito na kami sa accountant. Let's see kung ano bang owing natin. Hindi ko alam, but ako for sure alam ko. So yun guys, yung ambience dito is very Mexican. Yung tugtog niya, tapos yung mga lightning and decorations. Si Mikey nga, nagsasalita siya ng lingwahe niya. Komportable siyang kausap niya yung mga staff kasi Mexican talaga yung ari nito and yung Mexican yung mga staff nila. So yun, ang update nga pala guys. So yun guys, meron nga pala akong drink. Ito in order ko. Haritos, watermelon flavor. So yun, yung update nga pala guys kanina sa tax. Good news.
Pasensya na nga pala guys sa sound kasi ang lakas-lakas. Oh, kung marinig nyo ko. Siguro mamaya na lang guys, no? So ito guys yung aming starter chorizo na meron siyang tortilla. Ibang cold nung kanilang nakabalot sa tela. So yan guys, dumating na yung aming food and mukha siyang masarap. Pakita ko sa inyo guys. So yung sa akin guys is chile relleno. Kung ba ang tawag nila is pepper and with something inside, pepper stuff. So meron sila ditong beans, rice, and yan, yung mga sauce niya. And syempre, meron tayong tortilla. Get some tortilla, babe. It's a lot. And yun sa kanya, green enchiladas. Kain tayo, guys. So cheesy. Nag-order kami ng dessert. Hindi pwedeng mawala ito. Ito is churro. It's your caramel sauce. Oh yeah? That looks like Nutella. Here is he. From here, come here. Stay here. Stay here. Sit. Sit. Remy, sit. Pinapakain ko siya ng apple, guys. Kasi nung, kailan ba yun? Nung Tuesday. Kasi Wednesday off ko eh. Hindi ako pumasok. Nung Tuesday, meron siyang, loose bowel movement. Nagulat ako kasi bago ako pumasok nun, pinapati ko siya. Nagulat ako yung BM niya is as in water. Nag-alala ko kasi nga, akala ko, nung after work food thing ko, magkakalat siya dito pero hindi. Nagpigil siya. Pagdating ko at nilabas ko siya after work, gano'n na naman. So, nag-alala ko. Pinakain ko siya ng apple. Yun, gumaling siya. Kaya, kapag merong loose bowel movement yung mga papi nyo, pakain nyo ng apple. Super ganda. Super bisa sa mga may diarrhea. So, pinakakain ko siya isang beses isang araw. Pero okay na naman yung niya, yung kanyang BM. Na siya uli, normal na uli. Kahapon pa normal. Pinapakain ko lang siya para mas lalong okay yung kanyang belly. Right, Remy? Is yummy? Nakakatuwa pag umaano siya. Ngumunguya. O, diba? You good, Remy? Be good? Nag-alala talaga ako, guys, nung nagkaroon siya ng diarrhea. Buti na lang, very good si Remy. Never siyang nagkalat ng kanyang pupu and pipi dito sa apartment. That's why love na love ko si Remy. Right, Remy? Yun nga lang, yung entrance namin doon, guys. Kung napapansin nyo, may uka doon. Yun, kapag nagbo-bore siya. Nung una pa yun eh. Talagang, yun ang inaatake niya. Pero ngayon hindi na. Kaya, bago kami umalis dito, kailangan namin gawa ng paraan or i-report namin. Hindi namin alam kung anong gagawin. Pero merong Pilipino kasi ditong maintenance. Itatanong ko sa kanya muna bago ko sabihin sa office nitong apartment. Baka pwedeng magawa ni Kuya. Alam mo na. Malalaman natin yan. So, yan. Naubos niya isang apple, guys. So, yan, guys. Hindi ko kayo na-update kanina kasi pagdating namin doon sa restaurant is ang lakas-lakas ng tugtog. Hindi mo na ako makapagsalita about doon sa dentist at saka sa
sa accountant. So, sa dentist, bali, babalik ako next week sa Sabado ulit. Kasi, may pasok ko ng Thursday, Friday. Tapos, yun, ginawa nila ng x-ray, tapos naglinis. And then, pasta ako ng 4 na beses. 4 na pasta. Kasi meron do mga old na pasta na kailangang palitan. Kasi matagal na naman yung nasa ipin ko eh. Kaya talaga kailangan alagaan yung ipin nyo kasi health is wealth. Ika nga. Kailangan nyo alagaan ng ipin habang meron tayong mga benefits dyan. Gamitin nyo. Tapos, yung sa accountant naman is, guys, good news. Meron tayong ma-refund. Hindi tayo owing. Kaya masaya ako ngayon. Kasi worried ako. Akala ko mag-fine na naman ako. Akala ko mag-bayad na naman ako like last year. Like almost 300 yata binayaran ko. So, okay lang kasi hindi siya libo. Well, tapos na naman yung kasi last year pa yun. So, ngayon, hindi ako owing. Meron makukuha ako ng 772 ata. And, plus yung climate incentive, something, chuba ek ganon. Kasi yung climate na yun is everyone is entitled sa ganon. Kumbaga, binabayaran yun sa atin every quarterly. Alam niyo ba guys, nung nasa Ontario ko, never akong naka-receive ng mga ganyang incentive. Since nung dumating lang ako dito sa Ontario, sa Alberta, nakaka-receive ng ganyan. Kasi nga guys, ever since nagka-work ako ng full-time, palagi kasi akong double job. I mean, nung nagka-full-time ako, and at the same time, meron akong part-time. Kasi sabay yun eh, nung na-hire ako, meron akong full-time and part-time. Parang nakaka-over ako dun sa bracket ng alam niyo yon yung income, kaya hindi ako nakakatanggap ngayon. So, ngayon, medyo mababa yung income ko ngayon. Kasi for the past 6 months, last year, wala kasi akong work noon. Nag-start lang naman ako sa part-time ko nung July eh. So, yun. Pero at least, hindi pa rin ako nagmulta. And alam nyo guys, ang technique doon, kapag meron kayong 2-3 jobs, sinasabi ko sa inyo, sinabi ko na rin to last year sa inyo, magpadagdag kayo ng deduction sa every paycheck nyo. Lalo kung meron kayong 2-3 jobs. Kasi yung akin, pinadagdagan ko siya ng 100, tapos dun sa part-time is $75. Kaya hindi rin mabigat sa akin kasi alam ko naman na kapag ganyan dalawang trabaho, magbabayad talaga kayo. Pag sobra-sobra yung money wino-work nyo, babayaran nyo pa rin yan. And another thing is kung mayroong RSP sa work nyo, kasi dun sa amin meron, 4% ng kita nyo, imamatch ng company. So, depende yan sa company kung merong iba, minamatch nila, merong iba percentage kagaya sa amin. And yun, importante meron kayong RSP. And another thing guys, I'm not sure kung every 1st of March or April, meron silang deadline na pwede kayong kumuha ng RSP para magbukas kayo or idagdag nyo sa RSP. Kasi kung meron kayong savings na let's say 1,000 or 2,000, ilagay nyo sa RSP. I bet you guys, hindi kayo magbabayad kung owing kayo something after makompute ng accountant. Babalik pa sa inyo yun. So, yan guys, ang tips ko para hindi masyadong mabigat sa inyo kung owing kayo something sa government. We'll go